So okay mga tol, it's me again, your Kuya Nasa, at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. So sa mga nakapanood nung upload natin kahapon, kung saan nagbigay tayo ng tatlong napakahalagang tips kung paano natin i-manage yung shop natin kay Sitaw, so ngayon, dudugtungan pa natin yan kung saan itong isang strategy na to is napakahalaga. Kung saan dito monitor natin kung talaga bang yung mga produktong ipinroseso natin doon sa loob ng shop natin is nakakabalik ba talaga sa wallet natin? O baka mamaya naman talagang nag-i-increase lang yung mga pera sa wallet balance natin nang wala namang mga record na pumapasok doon sa files natin. So yun ang ituturo ko sa inyo ngayong gabi. At syempre para masagawa natin tong ganitong klase ng proseso is kakailanganin natin gumamit ng Excel. Kung saan kung wala kayong computer is pwede rin naman sa mobile phones. Kung saan pwede nyo nang i-download yan sa mga mobile apps ninyo. Kung saan Android or iOS, may mada-download na kayo niyan sa mga store, no? Siyempre, hindi rin mawawala yung daily updates natin sa shop natin. Alam ko naman, marami nag-aantay yan kung ilang produkto ba yung pumasok sa shop natin ngayong araw na to. So, sa loob ng 2 araw, kahapon naka-receive tayo ng 41 days. So, ngayon kaya ilan kayang orders ang pumasok sa akin? So, sa mga merong idea dyan, kayo, natatansyan nyo na ba kung medyo maganda ba yung naging updates ngayon? Nabawasan ba yung buhos ng order o mas lalong dumami, no? Kasi ako talagang sa pagtatanong ko, merong iba-iba yung experience. Pero kung tatanungin nyo ko, is parang nararamdaman ko na talagang kontrolado ngayon kesa nung mga nakaraang buwan. Pero syempre, wag din nating aalasin sa isipan natin na 2 araw pa lang ang nakakalipas at napakaaga pang sabihin o husgahan kung okay na ba ngayon o mas lalong lumala yung sitwasyon kumpara sa mga nakaraang buwan. Okay? So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga tol. Intro, pasok! Okay mga tol, welcome back ulit. So ngayon medyo hayaan nyo na muna akong isingit ng konti yung mga nasa comment section natin, no? Kasi medyo meron akong mga napansin na tao na hindi masyadong nagiging masaya sa naging updates na to. So hindi ko alam, hindi ko talaga maintindihan kung bakit naging ganun yung mga naging komento nilang bigla. Na dati silang positive, tas biglang nag-updates. Kung para sa akin kasi kung ako yung tatanungin, maganda naman yung updates kasi parang nagkaroon lang ng value yung mga taong may kakayahang kumuha ng mga malalaking paninda at the same time, nagkakaroon sila ng mas magandang distribution ng profit doon, no? Pero pinakamabigat doon, kailangan i-maintain nila yung processing rate nila in a good condition bago nila maklaim yung mga ganong klase ng profit. So para sa akin, talagang all goods kasi parang kung ikaw talagang active seller ka, deserve mo 'yon, 'di ba? Tapos kung ikaw talaga maganda yung puhunan pinapasok mo, deserve mo 'yon. Kaya lang hindi ko maintindihan yung iba, bakit naging gano'n yung pananaw nila sa buhay. Lalong-lalo na sa isang subscriber ko na always siya nagko-comment sa akin, nanonood siya ng video ko, parang hindi ko maintindihan ba't bigla siyang naging gano'n, no? So kaya hayaan niyo muna ako saglit lang tol, no? Saglit lang. Singit lang natin sila para kahit papaano baka mamaya matulungan natin silang magbago yung mga pananaw nila. Okay? So, pasok muna tayo sa channel natin bago shop, okay? Tara! So, okay, ito. Shoutout ko ulit si The Future, no? So, si The Future talagang lagi itong nagko-comment sa akin. Kung minsan first, second, talagang kahit nung bago-bago pa lang ako nag-upload ng video, talagang nakikita ko talaga siya na laging nandyan. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagiging itong last 2 uploads ko, parang nagbago yung pananaw niya simula nung nag-update. No, kung ikaw tol, medyo may problema kang pinagdadaanan ngayon, focus lang, huwag kang susuko. Alam kong kaya mo yan at alam kong positibo kang tao. Kita mo yung pangalan pa lang ng channel mo, The Future. Talagang positive yung dating nung pangalan mo pa lang. Kaya nga nung nakita ko yung comment mo noon, sabi ko, ayos, isang positive na tao na naman yung nakilala ko o nakakita sa akin, parang ganun. Alam ko na magbibigay ka ng mga positibong komento sa mga videos natin. Pero hindi ko talaga inaasahan na ganito yung mga comments na nakikita ko galing sa'yo, no? Kasi talagang ang ano ko talaga, abusion ko talaga, talagang pagkaka-expect ko talaga sa'yo is talagang positive na tao ka kung ganun. Tapos nung mga nakaraang video ko, lagi ko napapansin yung comment mo na parang may pinagdadaanan kaya tol, no? So kahit ano man yan, basta payo ko lang sa'yo, tuloy mo lang tol, tuloy mo lang. Huwag kang mag-alala sa mga updates na ganito. Sa mga tao siguro baka hindi nila naiintindihan yung updates talaga. Kung hindi ako nagkakamali, base kasi sa pagkakaintindi ko, wala na tayong inaalala ngayon na pagsasarhan tayong ng shop, 'di ba? Kung hindi natin ma-meet yung mga processing rate na yan na hinihingi nila, hindi naman nila sinabi na isasara yung mga shop nyo eh. Kumbaga, kung 7% yung mga profit ng mga paninda ninyo,
gagawin lang nila yung 6% bilang punishment ninyo kasi hindi nyo na-meet yung dapat processing rate eh, di ba? So parang sa akin, wala namang masama doon. Kasi nga, binawasan nila yon kasi hindi nyo na-meet yung, tawag dito, yung rules nila, di ba? So, imbis na 7%, napapareho kayo doon sa mga taong talagang nagpupursue talaga na ma-meet nila yung processing rate na yon, parang hindi nga naman tama yun. So, kung ikaw gusto mo pa rin mag-earn, ituloy mo lang yung negosyo mo. Hindi naman isasara yung shop mo eh, di ba? Once na hindi mo ma-meet yung processing rate na sinasabi nila, babawasan ka lang ng 1%. O para sa akin, hindi malaking kawalan yon. Basta ang mahalaga sa akin, kumita pa rin ako. 'Di ba? Kaya para sa akin, hindi ko talaga nagigets tol yung point mo. Bakit bigla kang naging negative? Kaya mapapayo ko na lang siguro sa'yo tol. Kapit ka lang, focus ka lang sa goal at alam kong positive kang tao. Yung mga problema, pinagdadaanan lang natin yan. Pero huwag kang paapekto. Tuloy lang at lagi mong tatandaan na meron na sa taas, babantayan tayo. Lagi lang tayo magtuloy, no? Lagi mong iisipin kung ano ba talaga yung goal mo. Kasi yung mga pipigil sa yung mga dahilan, kasama yan sa mga pagsubok na kailangan nating lampasan. Pag na yan na overcome mo, talagang nakagawa mo talagang dumiretso, papunta ron sa talagang gusto mong marating. Tatawanan mo na lang yung mga susunod na haharapin mo pa, no? So yun lang tol, sana na makarating sa iyo yung payo ko at sana makatulong talaga ako sa iyo, no, sa maliit na paraan na kaya ko. So, God bless sa'yo, tol. Tuloy lang. Yun, at shoutout nga pala sa ating new subscriber, si Manuel Jr. Okay? Si ma'am. Favorite talaga tayo ni ma'am na komentan, no? So, salamat ulit, ma'am. Day Growth Wonders. More power din po sa'yo. At sa ating mga panibagong mga viewers. So, ito si Sir. Salamat sa'yo sa Sir Julimar. Maraming salamat kasi si Sir nag-a-assist din yan ng mga comments diyan sa atin, no, sa Dropbox natin. So kung yung may mga tanong diyan na hindi ko kaagad nasasagot, sinasagot yan ni Sir. So salamat Sir, maraming salamat po. So okay, hindi na tayo masyado magpapatagal pa at baka humaba na naman yung mga video natin. So tara. So ngayon, pasok na tayo ngayon dito sa ating shop kay Sitaw. So kung makikita ninyo, unang-unang makikita natin yan yung pendings na 200. Syempre hindi naman lahat yan. Ngayon lang September, no? So, ang total orders na pumasok sa akin ngayon is 50 orders. So, lahat po ng mga pumasok sa akin ngayong araw na to, in total po is 50 orders po siya. So, sa mga nakapanood po kahapon ng videos natin, sabi ko po doon 41 orders po yung na-receive ko. So, ngayong araw po na to, naka-receive lang tayo ng 50s. So, naka-receive lang po tayo ng 50 orders, okay? So, kaya ang ginawa po natin kanina, syempre, stick to the game plan, kumbaga. So, ito, pinrosesa lang po natin kanina yung ating target amount. So, nung nakaabot na po ako nung 9,000, magkano ba ito? Nakalista yan sa whiteboard natin, no, mga tol, para hindi ako nalilito. Naglalagay muna ako sa notes, tapos pag uwi ko rito, tinatransfer natin sa ating mahiwagang whiteboard. So, ayan. Nung kahapon, nakapagproseso tayo ng 28 orders. So, kanina nakapagproseso naman tayo ng 32 orders. Yung kahapon nagkakahalaga ng 9,515.1. So for today yung pinroseso natin nagkakahalaga ng 9,671.4. So ang total orders na pumasok kahapon 41, for today's order 50 orders. So in total 91 orders na yung meron sa atin, no? So ngayong September. So ngayon babalik tayo dito sa tayo napunta sa ating pitaka. Balik muna tayo sa pitaka natin. Tapos yan, pinutin natin 'to. Uy, daming lumipat ngayon Wow. Daming na process na transfer ngayon dire-diretso, no? Sarap tingnan, no? Pera lahat yan mga tol. So eto, dito tayo mag-umpisa yung pinroseso natin kanina. So 1 to 15, so 15 processing order yan. Nag-pick up tayo ng 15. Plus 15 pa ulit, so meron na tayong 30. So plus 2. So 32 orders yung pinroseso natin ngayong araw na to. Merong pumasok na 50 orders, so maganda pa rin yung processing rate natin kung makikita nyo naman. O yan, yung ating processing rate is 65.93. So kung mapapansin nyo kahapon, nasa 68 yata tayo, something ganun, no? O ngayon naging 65 kasi bakit kamo nagkaroon ng mga nai-stock na order no? So hindi natin napoproseso lahat. So ngayon siguro iniisip niyo paano yan, lumalaki yung stock mo, lumalaki yung pending orders mo, mababa yung processing rate mo. Guys, take note, 55% lang po yung kailangan nating i-maintain. At the same time, meron po tayong 7 holiday mode, no? So once na bumaba na po yung processing rate natin, pwede tayong gumamit ng holiday mode para hindi pumasok yung mga order na
makakapagpataas o makakapagpababa pa ulit ng ating processing rate. So habang hindi po tayo nadadagdagan ng orders, yung mga pendings po na yon, pwede po nating utay-utayin. So yun po yung kagandahan at talagang nagiging, masabi ko na talaga ngayon na kung mananatiling ganito yung volume ng orders, talagang natutunan na ng tao yung paggamit ng holiday mode. Sa tingin ko, eto na yung talagang magiging solusyon talaga sa lahat, sa buhos ng order, no? Pero maisingit ko lang, kung sa mga tao na nakakapanood ng mga naging successful sa mga ganitong klase ng business, sa mga online na selling, mga online sa talagang mga sarili silang negosyo na mga dropshipping company o dropshipping business, sarili nila, kung napapanood nyo yun mga tol, yung talagang total volume talaga ng order sa kanila bilang isang company, nakaka-receive sila ng 600 hanggang 800 orders per day. Isipin nyo yun kung gaano kalaki. Sa Pilipinas pa lang yun. So isipin nyo kung gaano kalaki pag yung market mo is worldwide na, di ba? So kung kayo makatanggap kayo ng 100 orders, maliit pa pala yun, di ba? So parang ganun lang kasi tayo talagang gusto nating maunawaan kung bakit ganun ba yung volume. Minsan bumadagsa, di ba? Tayo gulat na gulat tayo pag pumasok yung order sa atin na ganun karami. Pero nung napapanood ko yung mga ganitong klaseng mga real life stories, di ba? Na yung mga naging successful talaga sa ganitong business, sinasabi nila kung gaano kalaki, karami yung volume ng mga orders na tumapasok sa kanilang negosyo kada araw. Talagang nagulat ako kasi talagang meron akong isang member dun sa group na sinabi niya sa akin na once na yung isang business is hindi pa masyadong stable o hindi pa masyadong established, nakakapag-produce yan ng 150 orders per day. So hindi ko talaga in-imagine o hindi ko talaga naisip na ganito pala kalaki. Once na maging established na talaga yung business, mayroon palang kapasidad na makareceive tayo ng ganung kalaking order. Pilipinas lang yun mga tol, hindi yun worldwide. So kaya sinashare ko lang sa inyo yung ganitong knowledge, no? Para just in case na magkaroon ulit ng buhos ng order, baka na naman biglang gumano na naman yung mga mata nyo Sabihin nyo na naman, ako po generated order na naman to, no? So okay, ngayon proceed na tayo sa main topic ng upload natin for today's video. So paano ba talaga natin madidetect na kung yung mga produkto ba natin na ipinroseso sa loob ng ating shop is talagang bumabalik ba sa ating wallet balance, kung yun ba talaga yung produkto na na-receive natin nung araw na yun o hindi lang keme-kemerot lang, no? So ganito lang po kadali yan. So once na tayo ay nag-pick up ng mga orders, so punta tayo sa product natin. So syempre may kita ay sa orders natin. So syempre may kita natin dito yung mga pending natin. Click nyo yung pending syempre. So nakikita nyo to. Kunyari, for example, ito ipipick up ko. Bago ko pick upin to, kailangan kunin ko muna yung code niya. Kailangan makita natin yung code niyan, no? So pag ito, kukopyahin ko yung code na yan, copy, tapos pupunta tayo doon sa Excel. So pag nandito na tayo sa Excel, so kung makikita nyo, ito yung mga pinick up ko kahapon, nung auno, at ito yung mga pinick up ko kanina. So yan, naka-record na sila, no? So ganito lang po kadali yan. I-click nyo lang po dito, tapos ilalagay nyo siya dito. Kumbaga ipipaste nyo lang po siya rito, no? Yan. So yan na po, naka-paste na siya. So nandito na po siya. So ibig sabihin, kunyari lang pinick up ko to ngayong araw dito sa shop ko. So ang date po ngayon is September 3. So ilalagay ko dito is September 3. So which is 9, 3, tapos 23. For example lang po yan. Tapos syempre, next tayo. Pag nailagay ko na po dyan yung date kung kailan ko siya pinick up doon sa ating shop, syempre, so ngayon kukopyahin ko naman yung amount. Ito yung amount na to, ito yung halaga o yung presyo na binayaran ni customer. So saan ko ilalagay ngayon yan? So dito yan sa amount with profit, syempre dito ko ilalagay yan. So click natin to, tapos punta tayo ulit sa taas, i-paste mo lang yan dyan, Control V. Yan, andyan na siya, existing na siya, no? So makikita na natin yan, andyan na yung presyo niya pagka meron na siyang profit. Pero syempre, babalikan natin yung ating puhunan. So ayan, kukunin din natin to, no? So pwede mo hanggang dyan lang o pwede mong buuin yan. Nasa iyo na yon, no? Kung saan ka masaya. Tapos copy mo lang, tapos balik ka ulit dun sa Excel mo. Tapos same procedure, click mo tong box, tapos pumunta ka sa taas, i-post mo lang ulit. Yan, i-paste mo lang. So yan, nandiyan na ulit siya. So dito, makikita nyo yung amount na kung magkano nyo pinick up kay Sitaw. So sa shop natin. So itong mga presyo na to, itong amount na to, ito yung puhunan natin na pinang-pick up natin. So yung with profit, ibig sabihin, ito yung expected amount natin kung saan may kasama na siyang tubo. Okay? So, makikita nyo rito, 683.90. Yung pabalik na in-expect natin is 731.77 pesos.
So, yun po yung kailangan nating mga ilagay dito. Pero depende na lang po yan sa concept na gagawin ninyo, no? So, for example lang naman po yan, no? So, buburahin ko na yan kasi baka magulo yung record natin. So, pinakita ko lang po sa inyo kung paano po kayo mag-i-encode dito ng mga produkto ninyo. Yan. So, ngayon, kapag nailagay nyo na yan dyan, kagaya ng nagawa ko nga na to, so, paano nyo malalaman kung kailan nyo yan pinick up o kung kailan yan pinick up sa warehouse? So, for example, nilagay ko dito yung date pick up kasi ako familiar na ako, no? Ngayon, papaliwanag ko lang sa inyo na maintindi ng mas malinaw. So, itong mga date na to, nakikita nyo naman dyan kung 1, 2, kung kailan ko sila pinick up sa shop ko kay Sitaw. Pero, hindi pa kayo mag-i-start ng counting dyan. Bakit kamo? Kasi kailangan nyong malaman kung kailan kung kailan mapipick up ni Sitaw doon sa warehouse yung mga produkto na to. So ngayon, paano nga ba natin malalaman kung na-pick up na ni Sitaw sa mga warehouse yung mga produktong pinroseso natin? So ganito lang po yan kadali, no? So punta lang po tayo ulit kay Sitaw, tapos click nyo lang po itong bell icon doon sa taas. Tapos tignan nyo lang po yung mga notification dyan. Tapos kagaya nito, nakalagay siya, has been picked up. So kukunin nyo po yung number na yan. Click nyo lang yan, then copy. Copy. Tapos balik po tayo dun sa ating Excel. So ang gagawin lang po natin is isa-search po natin yan. So punta po tayo dito, then click po natin yung finds. Yan, makikita nyo may sample na ako kanina. So ngayon, i-click ko lang po ulit yan para paste lang yan ulit. Tapos find text. So makikita nyo po kung nasa na yung order natin. No? So yung ibig sabihin yung order po na to is na-pick up na sa warehouse. So kung kayo gusto nyong ilagay dito kung anong date siya na pick up, so titignan nyo lang dun sa warehouse. So dito po titignan natin kung kailan po natin na pick up ito. Hindi po dito, no? So dun po tayo sa notification kasi ito yung details po to ng order, okay? So X nyo lang po yan. So makikita nyo, ito po yung kinopya natin o ito po yung sinearch natin. So ang nakalagay po dito, notification September 3. So ibig sabihin September 3 po na pick up ito sa warehouse. So ngayon kung kayo, balik po kayo sa Excel ninyo, pwede nyo pong palitan nito dahil ito nga po yung sinearch natin. Pwede nyo palitan yan ng 3, no? So, November 3. So, doon po kayo mag-i-start ng counting nyo. Para mas malinaw po. Kasi mula nang ma-pick up po yung mga produkto natin sa warehouse, yun na po yung araw na magbibilang na po tayo ng 15 days. Okay? So, most of the scenarios naman kasi nangyayari, 10 days lang, 12 days lang, nakakabalik na siya sa wallet, no? Magno-notification na ulit dun sa notification bell na yon. Pero pag nag-notification na siya na delivered na siya, meron pa tayong 3 days holding, no? So sa mga nanglalaki na naman ng mga tenga diyan, ang lalaki na naman yung mga mata. Nako, ang daming mga proseso. Ang tagal naman bumalik ng pera ko, no? So sige, subukan niyo nga magtanim ng buto kung 1 linggo, 2 linggo tutubo na. 2 linggo na nga lang yung aantayin nyo, kikita na yung pera nyo, ayaw nyo pa. Wala pong mabilisang pagyaman, no? Pagka yung gusto nyo namang mabilisan ng pagyaman yung sinasabi sa inyo, pag malaki yung mga mabilis na kukita yung pera ninyo, sabihin nyo naman, scam. Diba? Hindi na talaga natin alam kung saan tayo lulugar eh. Pero hindi naman natin masisisi kasi syempre yung mga tao naman, hindi naman lahat may experience. Dahil nga sobrang daling ma-access ni Sitaw, is talagang yung mga zero knowledge, kalimitan, talagang nag-try. Dahil talagang gusto nilang magbago yung sistema ng buhay nila eh, di ba? Kaya hindi natin maaalis yung mga minsan talagang sobrang basic na nung tanong, tinatanong pa rin nila kasi gusto nilang matuto. Kaya kung kayo, maigsi yung pasensya nyo, wag nyo na akong gayahin, okay? Dahil talagang mananakit yung ulo nyo, di ba? Pero okay lang kasi syempre meron tayong binubuksan na bagong chapter ulit, di ba? Kaya tayo laging sumasagot sa mga katanungan na yan. So yun lang po yung sinasabi natin dito na merong pong proseso ang mga transaction natin dito kay Sitaw. Kaya kung kayo po mga nag-iisip diyan na pag pumasok kayo tas bukas yayaman na kayo, kikita na kayo, kailangan nyo pong aralin yung platform. At to be honest lang para kayo hindi kayo nag-expect nung kung ano-ano, no? So for example, kayo namuhunan kayo ng 10,000. Siyempre sa loob ng isang buwan, merong kapasidad yung order natin o yung pera natin, o yung mga produkto natin na makabalik yan. Sabihin na nating 2 beses sa isang buwan. Sige, so 7% yung pinuntirya natin, 2 beses nakabalik. So 14% yun. Magpa-plus lang tayo ng 14% dito. So tutubo lang po yung 10,000 pesos natin ng 1,400 sa loob ng isang buwan. So ayan malinaw po para hindi po kayo nabibiktima ng mga expectation versus reality. At least sa umpisa pa lang, kung kayo mag-uumpisa pa lang ngayon, alam nyo na, di ba? Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo,
Sa pagkakaintindi ko dun sa updates, wala na silang sinabi doon na once na hindi ninyo na-meet yung processing rate na 55%, is isasara yung shop ninyo. Correct me if I'm wrong na lang dyan, pero yun po yung pagkakaintindi ko doon, no? Kasi yung sinabi lang po nila yata doon sa update sila, once na gusto yung ipasara yung shop ninyo, may mga paraan po tayo dyan, may proper ways po tayo dyan. Pero hindi nila nabanggit yon bilang punishment. Okay? Inom muna tayo. So ngayon, alam na natin kung paano tayo maglalagay ng mga record ng mga produkto doon sa Excel. Siyempre, ang aabangan naman natin, once na ma-deliver na yan, no? Once na nag-input na ulit yan o pumasok na sa system natin yan, na deliver na kay customer yan, magbibigay ulit ng notification sa atin si Sitaw na yung order na to is na-deliver na kay customer. Ang nakalagay po dyan is, for example, dito hanap tayo ito. Order has been delivered. So, ibig sabihin po niyan, na-deliver na siya kay customer. So, September 3, ibig sabihin, tong pera po na to, tong code na to, is magre-rehistro po siya sa wallet balance ko sa September 6. So, ganun po yung sistema dito kay Sitaw. Para lang po mas maintindihan ninyo, okay? O, diba, sabi ko sa inyo, saglit lang yung video natin ngayon eh. Pero talagang informative. So, sana nakapagdagdag na naman ako ng informasyon sa inyo at karagdagang strategy kung paano ba talaga natin mamomonitor at mabe-verify talaga na yung mga produkto is pumapasok pa rin pabalik sa wallet natin after natin itong maproseso. So, ngayon, sa mga tao po na hindi pa nakakapanood ng last video na in-upload natin, ilalagay ko po siya sa end screen after ng video na to. So, pwede nyo po iyong balikan para po mas malinaw yung magiging business strategy po ninyo kung paano po ninyo i-manage yung shop natin kay Sitaw. So, uulitin ko, sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong sa Dropbox natin kung sablay yon, pero sa pagkakaintindi ko po talaga is wala na po silang binanggit na once na hindi po ninyo na-meet yung 55% processing rate is magiging dahilan po yun para ipagsara o pagsarahan po kayo ng shop ni Sitaw. Dahil sa pagkakaalam ko talagang sobrang kailangan pa nila ng seller ngayon. Kaya kung ako tatanungin ninyo kung meron talagang magandang pagkakataon para magsimula kayo, ito na yun. Habang hindi pa sila naghihigpit ng sobra-sobra, no? So, kaya ikaw hanggang ngayon nagdududa ka pa na halos mag-iisang taon na si Sitaw. So, hanggang ngayon nag-iisip ka pa, baka nga mamaya isa ka pa sa nakikisigaw dyan na scam yan. Kaya aabangan namin kung kailan kayo babagsak. So, yun na. Nalintikan na, no? So, kaya yun, medyo I think it's time for you mga tol na medyo baguhin nyo na yung pananaw ninyo, no? So, wala naman pong magiging masama dyan at sinisigurado ko sa inyo na kayo din po yung makikinabang. So, kita-kits ulit tayo sa susunod natin video mga tol. So, Sitaw!